ating lahi ay matagal nang sinasabihang mangmang, pero tayo'y lahi na Ay, hindi bago ako. Kaya huwag kayong papayag. Kanina may DDS mismo sinabi, mukhang Nandito? Hindi, sa comment section. Sabi, mukhang disente lang pero hindi magpapadrug test, ganun daw ako. Isa yung ibig sabihin, ang paningin niya sa isang BBM vlogger, disente. Kasi sila mukhang mga basura. Binitawan sa salita ni BBM na huwag nang ituloy yung impeachment complaint sa ating BP. Ako talagang napaka talino ng Pangulo. Kasi sinabi niya, no, walang makikinabang, di ba? Walang importansya kung pagsasayangan ng panahon, ng oras at ng gastos gamit ang pera ng bayan. Subalit, yun ay sa kagustuhan ng Pangulo. Pero siyempre, maraming Pilipino ang hindi naman pare-parehas mag-isip. Gaya ko, ako tanggap ko yung panawagan ng Pangulo, pero yung pagbantaan yung buhay ng Pangulo ay iba usapan na yon. So no one is above the law na tinatawag. At doon sa mga grupo na nagpapasa ng reklamo ng impeachment, karapatan nila yon. Hindi sa kalaw yun ng Pangulo. Kasi may free will yung mga tao. Gusto nila ang Pangulo, mahal nila ang Pangulo, sinusunod nila ang Pangulo, pero siyempre, nasasaktan sila kapag sinisiraan or pinagbabantaan ang buhay ng Pangulo. So yun, no one is above the law. Hindi porket ikaw ang pangalawa sa mataas na posisyon sa gobyerno, ay kaya mo nang magmura, kaya mo nang magbintang, at kaya mo nang magbanta. So, para sa akin, ako lang, dapat talaga yung ganung pagbabanta ay panagutan sa batas. Sa airplano, pag nagsabi ka ng ano, di ba? Threat. Oo. Di ba? Pwede kang makulong. Ibig sabihin ka dahil ikaw nanumpa ka sa saligang batas na posisyon mo bilang pangalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan sa ating bansa. So dapat ikaw maging ehemplo, simbolo. Nakita ba natin na nagmura ang Pangulo? Pangulong Bongbong Marcos? Nakita natin nagmura hindi. Diba? So, ako, para sa Pangulo, gusto niya, huwag nang bigyan ng pansin. Pero syempre, hindi nga pare-parehas sa mga tao. At kung meron mang gusto magsampa, tingnan natin. Syempre, tingnan natin kung magagamit ba niya yung kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo upang hindi madepensa. Maano niya, kaya niya bang patunayan yung kanyang pagiging inosente doon sa sinasabi niyang hindi niya pagbabanta. So maimpluwensyahan niya ba ang ating Korte Suprema kung sakaling mayroong mag-file ng impeachment laban sa kanya? So sagutin na lang, walang pinag-aiba yan doon sa usapin ng ICC, doon sa usapin ng mga Quadcom hearings. Kung wala kang itinatago at wala kang kasalanan, bakit hindi ka humarap? Bakit ginagamit mo trial by publicity? Magsasagawa ng mga rally, magsasagawa ng mga pagtitipon, panawagan na protektahan ka. Hindi doon ang tama. Hindi sa EDSA, hindi sa karsada ang panawagan para gawin at ipagtanggol yung sarili mo. Kung di saan, doon sa hirong ka magpaliwanag. Di ba? Kasi, number one, nanumpa ka sa saligang batas. Sundin mo ang batas ng Pilipinas. True saligang batas. Pero hindi ka sumusunod sa batas. So, di ba? Ganun kasimple. Walang paglilinaw yung mga rally na yan. Yung mga rally na yan, mananawagan ka, be-brainwash mo lang yung mga tao na sasabihin mo, pinupolitika ako. Di ba? Kung pinupolitika ka, dalhin mo sa proper forum. Kasi ikaw ay isa sa nagpapatupad ng batas. Tama. Anong masabi mo, sir, sa pagsunod ni BP Sara sa panawagan ng NBI na nagpaliwanag? Yun ang sinasabi ko, di ba? Ini-influensyahan mo or nagte-take advantage ka doon sa kapangyarihan mo, di ba? Pero nanumpa ka sa saligang batas ng Pilipinas na pagsisilbihan mo at susunod ka sa batas ng Pilipinas, pero ikaw mismo hindi ka sumusunod. So anong gagawin? Yung mga tao nakikinig at sumasampalataya sa'yo, sasabihin, inaapi ka, aping-api ka.
pero hindi sa proper forum doon sa labas sa kalsada. Dapat umattend siya ng hearing. Umattend siya ng hearing, tapos pumunta siya ng Congress, pumunta siya sa NBI, doon niya sabihin. Dati sa abogado, abogado pa pala. Abogado siya. So alam niya yung batas. So ganoon lang kasimple. Delaying tactics or inu-influensyahan niya yung pag-delay doon sa summon sa kanya. Sa Pina. So ganun lang. Huwag maging bobo ang mga Pilipino. Napakasimple lang. Nanumpa ka sa saligang batas upang patupad at sundin ang batas ng Pilipinas, pero ikaw mismo ay hindi sumusunod doon sa batas. Pasok, Stephen Lee! BP Sara, pakinggan niyo pong ang hinaing nating kasama. Siya na po ay nagbebenta lang ng Biblia, pero ngayon galit na po sa inyo. Pero aside sa mga peke-peking mga resibo na yan, meron pang isang pinakamalala. Alam niyo ba na si BP Sara pinagloloko ang mga AFP? AFP pinagloloko. Ano yung katibayan na pinagloloko niya? Di ba nakaraan, kakasabi lang niya, may nagbabanta sa buhay niya, di ba? Tapos nag-offer si Bronner mismo, AFP. Chief of Staff na pagbabantayan siya kung hindi daw kaya nung 300, 400 na security niya, si Bronner na mismo ang magbabantay sa kanya, mag-head ng BP. Kasi anong ginawa ni Sara? Tinanggihan niya yun, di ba? Tapos biglang nagpasaring pa na sabi, I don't trust anyone, di ba? I don't trust anyone. Ibig sabihin, pati AFP na parang gustong hikayatin ng ama niya na mag-ano, di ba? Sedition. Ngayon, inaano niya, di ba? Nire-reject niya. Saka, hindi lang yan. May patunay pa na niloloko niya yung AFP, yung 15 million, naalala niya yun? 15 million na resibo, kinuha lang sa AFP. Para sa DepEd, sabi daw, kumuha ng certificate, di ba? Para dun sa Youth Summit. Akala nung AFP, lang kasi yung ibang mga grupo kumuha rin ng certificate. Ang ginawa nung DepEd, base sa Confifund, ginawa niyang resibo pang takip dun sa 15 million mula sa Confifund. Ginawang pinasa sa COA. Tapos mga fake news nila. Tapos nung nandun na sa Congress, tinanggi ng AFP ni Singkong Duling, wala pong binigay ang DepEd. Ibig sabihin, siya napunta yung 15 million. Yari na. Di ba? Ibig sabihin, binulsa lang. O sino yung, di ba? Tapos yun, yung tatay niya, ikahihatin yung AFP, pinagloloko nila yung AFP. Pero linawin natin yung binanggit niya na pagbabanta sa buhay. Pagbabanta sa buhay ng ikalawang Pangulo. Tatanungin ko kayo, kapag ba nawala ang ikalawang Pangulo, makikinabang ba si BBM? Hindi. Makikinabang ba yung Pangulo? Yung Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kapag nawala ba si BP Sara, makikinabang siya? So pag nawala yung Vice Presidente, yung Pangulo natin, lilipat sa Vice Presidente? Di ba? Ganun. Napakabobo mag-iisip nito mga DDS na to. Napakabobo, di ba? Ngayon, pinagbantaan niya yung Pangulo. Sino makikinabang kapag nawala ang Pangulo? Putang ina, may presidente tayong adik. Diba? Diba? Simple. Diba? Huwag natin gawing bobo yung mga Pilipino. Invite natin si Congressman Joey Chua. Kaya nahibig eh. Totoo yan mga kababayan. Pero ito yung number one fake news nila ngayon Kapag magkakasakit daw ang mga Pilipino, wala nang PhilHealth, zero funding, zero funds, wala na raw talaga zero. Mali po yun. Fake news lang po yun ng mga gustong tumakbo next year, sumasakay sa issue ng PhilHealth. Ang PhilHealth po ay may 600 billion na pondo na pwede magamit natin mga kababayan na nagkakasakit. Sobra-sobra yan. For the longest time, ilang taon na silang laging nabibigyan ng subsidy. Yes. Reserve daw yun, idol. Reserve daw. Yes, reserve yun. Ibig sabihin, pwedeng gamitin yun. Hindi mo naman, di ba, halimbawa, gold reserve. Kapag maganda ang market value nito, pwede nating muna yan. Ay baka gusto ng mga didiles pag naupo pa si Sara gagamitin yung... Ay hindi pwede yun. Ginagawang mangmang yung mga Pilipino. Ginagawa kayong mangmang. Gusto nyo ba yan? Ginagawang tanga sila. Oo, yan ba ang Pangulo na gusto nyo para sa 2028? Ang gawin kayong mangmang? Ang ating lahi ay matagal lang sinasabi ang mangmang, pero tayo ay lahi na mamahalika. Ay, hindi ako. Kaya huwag kayong papayag
Kanina nga may DDS mismo eh, sinabi, mukhang Nandito? Hindi, sa comment section. Sabi, mukhang disente lang pero hindi magpapadrug test, ganun daw ako. Isa yung ibig sabihin, ang paningin niya sa isang BBM vlogger, disente. Kasi sila mukhang mga basura. Ako naman, hindi naman ako BBM vlogger. Hindi naman ako. Aminin ko, supporter ako ng mga Marcos mula noon hanggang ngayon. Pero ang gusto ko lang is to clarify, to educate the Filipinos, lalo na sa social media. Kasi yung fake news katulad sa PhilHealth, sabi nila hindi binigyan ng budget kasi mas bibigyan yung AKAP. So, sino ba naman yung ano nila, mabibrainwash nila? Yung mga kababayan natin na hindi nakakaunawa kasi dinadali nila sa fake news. So, yung hindi binigyan ng budget, ibig sabihin kasi sobra-sobra pa sa budget yung Pera. Ito dapat kinakausap nila. Hay! Bigyan pa sobra-sobra sa PhilHealth yung budget. Hay! Yun. Kaya hindi nilagyan ng pondo. Hindi nilagyan ng pondo kasi nga kinukuha na nga ng gobyerno yung sobrang budget para ilagay sa infrastructure. Pero hinarang ng Supreme Ang Court. ginagawa ngayon ng mga nagpapakalat ng galit sa administrasyon, ang Pangulo ayaw tulungan. Pare!